Noah Carter, ikaw bastos na lalaki. Sa tingin mo, karapat-dapat kang makasal sa binibining Maria? Talagang sa tingin mo, ang pagkakaroon ng ilang kontribusyon ay nangangahulugan na pwede mong subukan ang swerte? Camila Reyes? Makasal? Ako ay talagang bumalik sa panahon sa araw na Camila ay dapat tumupad sa kanyang pangako na pakasal sa akin. Pero bigla niya ako iniwan at itinapon ako. Sa huling buhay ko, Camila gustong mag-focus sa sarili, kaya ginamit niya ang aking damdamin para magnakaw 3 ng aking technical na patent. Ginawa niya ako bilang kanyang assistant sa loob ng 5 buong taon. At nangako na kapag ang 5 taon ay natapos, agad niya ako pakakasal. Noah, basta lang tutulungan mo ako palakihin ang kumpanya? Kahit ano ang kalagayan ng kumpanya sa 5 taon, pakakasal ako sa'yo. Sino ang nakakaalam na agad-agad pagkatapos ng kumpanya ay nagtagumpay, agad niya makahanap ng bagong male assistant. At itapon ako sa gilid. Siya ay nakipag-ugnayan pa sa Christopher Reyes para i-blacklist ako at pinabugbog ako sa kalye na nag-iwan sa akin hindi makapag-alaga sa sarili. Tinulungan mo ako sa loob ng 5 taon, ibinigay ang 3 importanteng teknolohiya, at tinulungan ako makarating sa kung nasaan ako ngayon. Sobrang grateful ako sa'yo. 5 taon na ang nakalipas, ako ay masyadong naive. Para mangako na pakakasal ako sa'yo. Pero alam mo, pagdating sa pag-ibig, hindi mo ito mapipilit. Maiintindihan mo, tama? Intindihan. Ang puwet ko. Noah, patay na simp. Paano mo ako hinampas? Patay na simp. Kaya ito ang status na meron ako sa puso mo sa lahat ng mga taon. Congrats host, ikaw ay nagbago mula sa pagiging lost puppy. Diyos sa conquest sistema ay nakuha. Sistema, kung ikaw ay 1 minuto late, ako ay mag-iisip na bumalik ako sa panahon para sa wala. Kapag ang host ay nakakuha ng pabor ng Diyosa, ikaw ay makakatanggap ng kaba ng yaman para mag-draw ng misteryosong prizes. Antas ng pagkakagusto ng Diyosa. Host detected, target na Diyosa, Camila Reyes. Kasalukuyang antas ng pagkakagusto sa Camila ay negative 20%. Camila, ang iyong antas ng pagkakagusto sa akin ay talagang negative? Confirming conquest ng Camila. Isang beginner kaban ng yaman nakuha. Gusto ng host buksan ito? Confirm. Congratulations, nakakuha ka ng super kaban ng yaman. Binabati kita, host. Nakuha ang kasanayan sa labanan. Kasanayan sa labanan. Pakiramdam ko hindi na ako mapipigilan ngayon. Ikaw? No, ano wala na sa isip mo? Hindi lang nawala sa isip ko, papatayin ko siya. Security. Hulihin siya. Patumbahin siya. Wow. Ang kasanayang ito sa labanan, sobrang lakas talaga. Pakiramdam ko kaya kong labanan ng 20. Ang antas ng pagkakagusto ni Camila ay tumaas ng 20%. Binabati kita, nakakuha ka ng kaba ng yaman. 20% na agad. Gusto mo bang buksan ito? Buksan. Binabati kita, host, natanggap mo ang isang kaba ng kayamanan. Maligayang pagbati, host, nakatanggap ka ng black card. Ang balanse ay 50 milyon. Ang pin ay naitakda sa birthday ng host. 50 milyon? Sa lahat ng mga taon, Camila ay umaasa sa aking research para bahagya lamang makaabot sa 100 milyon sa assets. Sa sistema, ako ay talagang makakakuha ng 50 milyon agad.
Noah, ikaw, paano ka napakalakas? Hindi ko napansin noon na napakamanli mo. Ang bruha. Noon pagtingin sa akin kahit saglit ay nagpawala ng pasensya niya. Ngayon na nagtaas ako ng kamay at nanakit ng ilang tao, siya ay nagpapakita ng interes sa akin. Binibining Reyes, siya ay isang walang kwentang lalaki. Huwag kang lumapit sa kanya. Noah, kung hindi mo gusto na ako ay magalit sa'yo, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano ka nakakalaban ng ganito? Wala akong sasabihin. Tapos ako, Ay, sandali. ano, Sa katunayan, masyado kang kwalipikado para maging assistant ko. Manatili ka sa akin ng 1 o 2 taon pa at tiyak kong isa sa alang-alang ang pakikasal sa iyo. At doble ang sahod mo. sa lahat ng mga taon at binabayaran mo lang ako ng 5,000 kada buwan. Gaano ba kahalaga kahit na doble? Binibining Reyes, ang halaga na ginawa ko para sa iyo ay nagkakahalaga na ng 10 milyon. Noah. Tama si Christopher. Ikaw ay isang walang kwentang lalaki. Bakit mo ito pinagpapanggap? Kung hindi, manatili at magpatuloy sa pagtatrabaho bilang assistant ko, oh. Ilalagay kita sa blacklist sa sandaling umalis ka at gagawin kang pulubi sa tulay. Blacklist? Ang bruha. Inilagay ako sa blacklist sa nakaraan kong buhay. Ginawa ako ng pulubi habang buhay. Ngayon gusto niya ulit ako ilagay sa blacklist. Huwag kang mangarap. Binibining Reyes, hindi mo siya dapat payagan na magpatuloy. Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili. Ilagay ako sa blacklist. Parang ang Binibining Reyes ay wala ng kapangyarihan ngayon. Ang cash flow ng kumpanya ay halos bumagsak. Hindi mo kayang iligtas ang sarili. Alam mo talaga? Humph, ano kung alam mo? Ang paglagay sa iyo sa blacklist ay parang pagdurog ng langgam na napakasimple. Kung ipapakita ko ito sa iyo, paano mo ito haharapin? Ito ang Dragon Black Card ng isa sa top 10 global bank. Dragon Black Card. Ang balanse sa card na ito ay hindi dapat bababa sa 50 milyon. Isang Dragon Black Card? Ang kakulangan ko sa pondo ay nasa 12 ng milyon na. Ang perang ito ni Noah ay talagang makakatulong sa akin. Hindi na bale kung paano niya nakuha ito. Ang perang ito, kailangan kong makuha ito. Magpatuloy ka, host. Kung ang pabor ni Camila ay umabot sa 30%, makakakuha ka ng isa pang kaban ng yaman. Siguro dapat kong paspasan at tingnan kung ano pa ang makukuha ko. Ay, Christopher, umalis ka muna. Bakit? Paano kung may gawin itong baliw? May sarili akong plano, hindi mo na kailangang mag-alala. Sige. Hindi kita binigyan ng mukha ngayon. Ngayong mag-isa na tayo, may paraan ka para magkaroon ng mukha dahil gusto mo ako. Dapat mo akong tulungan. Ang card na ito, ang pin ba ay birthday ko? Ang taong kasing kapal ng mukha mo, hindi pa ako nakakita ng tulad mo. Noah, kung magpapatuloy ka nito, magagalit na talaga ako. Wala akong pakialam. Aalis na ako kung wala nang ibang sasabihin. Noah, ano mang hiling mo, pwede mong hingin kasama na ang pagpapakasal. Sa tingin ko, kaya ko pa rin. Tanggapin iyon. Nakikiusap ka ba sa akin na ipahiram ka ng pera para malampasan ang krisis mo? Hindi mo ba dati sinasabi ang pera mo ay pera ko? Sa pagitan natin, kailangan pa bang sabihin iyon? Sinasabi mo ba pwede akong humiling ng kahit ano? O, tulad kung gusto mong magpakasal. Ganito ba ang ugali mo kapag nakikiusap? Hindi lang ako sanay na ganyan ka. Subukan mo ulit. Pangako ko, hindi ako iiwas. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lalaki ako, hindi mo pa ba naiintindihan?
Kaya ba? Gusto mong gawin ito dito? Sa akin? Camila. Madalas kang mukhang seryoso, napakataas at makapangyarihan. Hindi ko inaasahan na ngayon mawawala ang lahat ng kahihiyan mo. Kung hindi ko malutas ang problema sa nasirang capital chain, hindi lang 5 taon ng pagsusumikap ang mawawala, kailangan ko ring makulong. Sa ganitong kalagayan, bakit ko pa iintindihin ang kahihiyan? Noah, hindi mo ba lagi sinasabi na gusto mo ako? Sabihin mo lang, ako ay sa iyo ngayon. Sige. Magtrabaho ka na. Ano ang tinitingnan mo? Kung may lakas ng loob ka, matulog ka sa akin dito mismo. Ang pagiging tuso ay hindi ka hanga-hanga. Ako lang. Nakakita ng langaw sa balikat mo. Bukod pa, hindi mo man lang amin na ako ang nobyo mo. Bakit ako matutulog sa iyo? Dati, kapag sinabi ko ito, sumusuko agad siya. Ngayong ginamit ko ang card na ito, nakikisama siya talaga. Kailangan ko ba talagang ibigay ang sarili ko sa kanya? Hindi ba ikaw ang humingi ng tulong? Bakit nag-aatubili? Wala akong pasensya para mag-aksaya ng oras sa iyo. Ikaw. Maging malumanay. Hindi mo pa kayang tiisin. Malapit na. Mas marami pa ang haharap mo. Anong nangyari sa mukha mong yon na parang natatakot? Ano, hindi ka pa ba handa? Ako. Handa na ako. Nangako naman akong pakakasalan kita. Halika na. Mula ngayon, nobyan na kita. Ngayon ka lang sasagot ng oo. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Anong ginagawa ng dalawang yon? Itong simp na ito. Nananakit ba talaga siya kay Binibining Maria? Buksan mo ang pinto. Buksan mo na yan. Christopher, huwag kang makialam. Ako ang nagtuturo kay Noah ng leksyon. So si Camila ang nananakit kay Noah. Ang simp na to siguradong hindi lalaban. Noah, ano naman kung bigla kang lumaban? Asong sunod-sunuran ka pa rin ni Binibining Maria. Noah, ang lakas ng loob mo kanina. Gusto kita ng ganyan. May hilig ka talagang magpahirap sa sarili. Ang antas ng pagmamahal ni Camila ay nasa 30%. Binabati kita sa pagkakaroon ng kaban ng yaman. Buksan mo. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng superpower na talento, X-ray vision. X-ray vision? May X-ray vision nga pala ako. Anong sinasabi niya? X-ray vision? Mali ang narinig ko. Anong ginagawa mo? Huwag mong buksan ang pinto. Makikita ako ng mga kasamahan ko. Kayong dalawa, anong ginagawa ninyo kanina? Narinig mo ang lahat kanina? Ngayon, nakita mo na rin, bukod pa riyan, nagbantay ka sa labas, ang tagal mo ring nagbantay. At hindi mo pa rin alam kung anong ginagawa namin. Binibining Maria, pakiusap, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Totoo ito. Pakiusap, sabihin mo sa akin na hindi ito pinagkasunduan. Kusa ko itong ginawa.
Gago ka. Pinilit mo siguro si Binibining Maria. Labag ito sa kanyang kagustuhan. Papatayin kita. Ang lakas niya. Kaya pala meron siyang walang katapusang enerhiya kanina. Bako hindi napansin. Nahayop pala siya at meron siyang 8 abs. Tuwing nananakit ako ng tao, tumataas ang antas ng pagkakagusto niya. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong saktan. Teka, huwag sa muka. Parang hindi gumagana ang pamamaraan ko para mapasunod siya. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Tara, Magbabayad ka para sa ito. bahala na. Hindi mo dapat siya sinuntok ng ganun? Naawa ka ba sa kanya? Hindi. Sa totoo lang, Christopher ay hindi ordinaryong tao. Ang kuya ni Christopher ay ang lokal na pinuno ng underworld. Kahit ganun ang background niya, assistant mo pa rin siya. Isa kang magaling na researcher. Pero assistant mo rin ako, di ba? Iba yon. Anyway, dahil sinuntok mo siya, walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Huwag kang mag-alala, kahit may mangyari hindi ka kasali. Buti na lang may sistema ako, wala akong kinakatakutan, pero sa ngayon parang may hirapan akong mapasunod ang Camila Reyes. Mag-focus ako sa sarili kong negosyo muna. Mag-iisip ako ng ibang paraan para sa Camila Reyes mamaya. Naubos na ang pondo ko tungkol sa pagtulong mo sa akin. Depende sa kung paano ka mag-asal. Pero nobya mo ako. Kailan ko sinabi na nobya mo ako? Nakiusap ako noon pero hindi mo pinagbigyan. Ngayon ikaw ang humabol sa akin. Pero aminado ka lang. Noon, nakiusap ako na pakasalan mo ako pero tinanggihan mo ako. Ngayon, bakit iniisip mo na nobya mo ako? Pag-isipan mo ang sinabi ko. Simulan ngayon? Nobya mo ako. Ngayon lang papayag ka. Parurusahan kita. Pero talagang urgent ang sitwasyon ko. Pwede ba? Hindi. Ikaw ang unang walang puso, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging cold ngayon. Mabait na ako para bigyan ka ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Maganda na yon. Bastardo. Hayaan mo. Ako na ang bahala. Ang antas ng pagmamahal ng Camila Reyes ay nasa 43%. Ipagpatuloy mo, host. Kapag umabot sa 50%, pwede mong buksan ng isa pang chest. Matagal na akong nawala. Bakit tumaas pa ang pagmamahal niya ng 3%? Siguro 5 taon na. Napakahirap ng buhay ko. Sa isip ko, Diyos ako siya. At ganito siya. Gamit ang X-ray vision para tingnan ang mga magandang babae, hindi masama. Noah ang simp. Ruby, Oras ng trabaho, nagpapalipas-lipas sa kalye, hindi walang bayad ang sweldo mo sa pinsan ko. ang negosyo ng pinsan mo, wala kang kinalaman dyan. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka alis? Ay, sinaktan mo talaga ako. Sakit sa puso. Ikaw? Paano mo nalaman? Kakaiba. Kakakuha ko lang ng resulta.
Kanina ko pa sasabihin sa pinsan ko, paano nalaman ni Noah ng una? Kitang-kita sa isang tingin. Binabalaan kita, manahimik ka na lang, baka lumala pa ang kalagayan mo. Ay, sandali. Magpaliwanag ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Iniisip ko kung sino. Akala ko kung sino, isa palang bastos na lalaki. Anong problema? Binitawan ka na ni Camila? Ngayon naman sa pinsan niya. Pare, kahit ganyan ka na, sinisiraan mo pa rin ang mood ko. Talagang nakakabilib. Nandito lang ako para magkita kay Dr. Ruby. Sabi niya, pupunta siya sa grupo ng mga Reyes. Kaya sinundan ko siya rito. Akala ko kung sino, kayo pala. Noah, magpaliwanag ka. Sino ba talaga ang may problema? Gago. Ayokong sayangin ang oras ko sa'yo. Habang may oras pa ako, bibili muna ako para sa mga magulang ko para masaya sila sa buhay. Na-detect ang target para habulin Ruby. Kung kumpirmahin ng host, may premyong kaban ng yaman. Kumpirmado. Matagumpay ang pagpapatunay. Ang antas ng pagkakagusto ng Ruby ay 0. Binabati kita, host, nakatanggap ka ng isang misteryosong mega gift pack. Kasama sa pack ang technique ng 13 Ghost Gate Needles, isang set ng Flying Crane Divine Needles, gamot na agad nakakapagpagaling at nangungunang kaalaman sa intermedyang medisina. Bigyan mo ako. Ay, marunong ka rin ng magic? Ito ang Flying Crane Divine Needles. Kapag ginamit kasama ang 13 Ghost Gate Needles, nakakapagpagaling ng karamihan ng sakit. Hindi lang ako meron ng set ng needles. Alam ko rin ng 13 Ghost Gate Needles. Para sa kondisyon ng puso mo, hindi ko na kailangan ng silver needles. Mapagaling ko lang sa pagmasahe. Ganun lang? Hindi mo lang sinusubukan ang kinina ko, di ba? Sino ang nag-aangkin sa'yo? Seryoso ako. Dahil kilala mo ang Flying Crane Divine Needles, alam mo dapat nasa medisina. Meron ako ng kaalaman. Isang set lang ng Flying Crane Divine Needles at mukhang totoo ang mga iyon kanina. Pero nakakapagpagaling ba talaga ng sakit ang Noah? Assistant lang siya ng pinsan ko, pero malubha na ang kondisyon ko. Magiging problema kung hindi ako makaiwas sa operasyon. Sinasabi ko sa'yo, mapagaling ko talaga. Sige, magtiwala ako sa'yo ngayon. Sa huli, ayoko talagang magpa-opera. Sa totoo lang, ito rin ay uri ng operasyon. Gamit ang kamay sa pagpapagaling ng sakit, tinatawag na hand surgery sa madaling salita. Noah, hindi siya ganito dati. Posible ba na siya ay talagang nagsisinungaling sa akin? Walang kwenta. Kinuhanan ako ng Camila at gusto niya kunin ng Ruby. Tama? Ano ang ibig mong sabihin? Dr. Sofia, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Ang gusto niya lang ay ang hitsura mo. Kung talagang maniniwala ka sa kanya, hindi lang ito silver needles na tumutusok sa'yo. Ay, lumayas ka. Kung patuloy kang makialam, sasaktan kita ng husto, hindi ka makakabangon sa kama ng 3 buwan. Hindi mo madaling makakalabas dito. Dala ko ang sarili kong mga tao ngayon. Lahat lumapit dito. Kumusta, amo? Saktan siya pero may buhay pa siya. Paano mo pinayagan ang mga tauhan mong manakit? Nagtatanggol lang ako, sariling pagtatanggol. At pinoprotektahan ko rin kayo. Pero hindi tama ito? Ano ba ang silbi ninyo? Humiga at magpanggap na patay, hindi kita sasaktan. Mga duwag? Malaki ang ginagastos ko para suportahan kayo at ganito ang kapalit? Nagpapanggap pa, ha? Hindi ka talaga natututo. Dapat kang magbayad. Masaya ako ngayon, kaya palagpasin ko na. Sa susunod, isang kamay mo ang babaliko. Opo sir, hindi ko na gagawin ulit. Ngayon, umalis ka. Ay nako, ito ba talaga ang katulong ng pinsan ko? Napakamanli niya, halos mahilo ako.
Ano ba itong antas ng pagmamahal? Noah, may hotel dyan sa harap. Ano kaya kung sa hotel tayo mag-acupuncture? Sa kalagitnaan ng araw? Hindi maganda yan. Ano ba ang problema? Hindi naman iba ang gagawin natin. Sabi mo hindi ka gagawa ng kalokohan ngayon. Pero kung gagawa ka talaga mamaya, sino ang makakasiguro? Sige kung ganon. Ay, kailan magsisimula ang akupuntura? Ano ang paraan ng pagpapagaling? Ay, huwag magmadali. Punuin mo muna ang bathtub. Bakit kailangan ng bathtub? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Gusto mo pa bang pagalingin kita? Handa na ang tubig. Dapat bang maligo muna ako sa bathtub tapos akupuntura na? Nag-iisip ka ng masyado. Kakagaling ko lang sa away. Medyo pawisan ako. Dapat bang maligo muna bago ang akupuntura? Para sa akin ba ito? Maligo lang para sa akupuntura? Nabasa ko sa mga libro na ang mga taong mahilig sa ritual ay naliligo at nagsusunog ng insenso bago ang akupuntura. Maraming beses na akong nakita ni Ruby. Palagi niya akong inaasar. Tinatawag niya akong kalat na tuta sa tuwing may pagkakataon. Pero sa totoo lang, siya ang gago na mahilig mag-imbento ng kwento. Isipin mo kung ano ang madali. Maliligo na ako. Ay, ikaw ang maliligo. Ano naman ang gagawin ko? Sabay na tayo. Hindi ito tama. Ano ang relasyon natin? Ang gusto mo ay ang pinsan ko, hindi ako. Kung gusto kita, ayos lang kaya. Siyempre hindi. Maghihintay ako para sa'yo dito, sige? Hindi pwedeng yon. Gusto mo akong magpagamot sa'yo. Paano ka hindi magbabayad? Hindi ko ibebenta ang katawan ko. Gusto mo akong magpagamot sa'yo. Paano ka hindi magsasakripisyo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ako lang ang makakapagpagaling sa'yo. Mas mabuting makipagtulungan ka. Hindi seryoso ang babaeng ito, di ba? Sige, makikipagtulungan ako. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Basta maliligtas mo ako. Well, maghubad ka na. Magpaligo tayong magkasama. Nawala sa sarili ang babae na to. Nagbabasa na magkasama. Paano tumataas pa ang pagmamahal niya? Posible bang? Sa totoo lang, nasasabik ba siya? Sinabi ko na sa'yo, nag-away lang ako. Gusto kong magbasa para mag-relax. Kung gusto mo ako ang magpagaling sa'yo, masahe mo ang mga balikat at kamay ko. Bakit galit ka pa? Akala ko, talaga magbabasa tayo. Excited ka ba? Hindi, talagang hindi ako. Masahe ko na to ng 30 minutos. Ginawa ko na ang kamay at balikat mo. Gusto mo pa? Kung gusto mong masahe ang buong katawan ko, Hindi ako magsasabi ng hindi. Bilang estudyante ng medisina, alam ko na ang hitsura mo sa buong katawan. masahe mo ako. Aalis ako sa kama para sa masahe. Maghihintay ako sa labas. Masarap talaga. Magaling ang kamay mo sa buong katawan massage. Hindi talaga masama. Dapat mo itong gawin para sa akin ng mas madalas. Sige, pero gamutin mo muna ako. Pagkatapos mag-usap tayo. Ang simp na ito, talagang tinatrato niya ako bilang massage therapist. Kung hindi mo ako magagamot, gagawa ko ng eunuch sa'yo. Ang inspiriting eunuch ay tiyak na masakit. Tama na. Halika, umupo. Dapat ko bang tanggalin ang robe ko at humiga sa kama? Hindi na kailangan. Ipikit mo lang yung mga mata mo. Tapos na. Kailangan mo lang maghintay ng 10 minuto. Talaga nga, ito talaga ang 13 ghost needles. Nakakaramdam ako ng mainit na sensasyon sa buong katawan ko ngayon, lalo na ang dibdib ko, napaka-komportable. Maaari mo ba akong turuan, ikaw? Ano ang ibibigay mo sa akin bilang kapalit? Wala akong pera.
Hindi ako naghihikaho sa pera. Hindi ko gusto ang pera. Kung gayon, gusto mo ang katawan ko? Gaya ng sinabi ko noon, basta handa kang turuan ako, gagawin ko ang anumang gusto mo. Ipapanganib ko ang lahat. Kung matututo ako talaga ng 13 ghost needles, ang munting bagay na ito sa pagiging lalaki-babae, ano ang problema? Hindi naman ako ayaw na magsakripisyo. Sa kasamaang palad, ang mga needles. Hindi ko maaring turuan ka. Talaga nga, ikaw talaga ay isang mabuting tao. Ano? Ruby, nakita, ang pagiging kaibigan umabot sa 30%. Congratulations, nakakuha ka ng kaban ng yaman. Maligayang bati, nakuha mo ang Villa ng Lihim na Kagubatan number 1. Maaari kang magtuloy agad sa opisina ng benta ng Villa ng Lihim na Kagubatan para magparehistro. Walang bayad na kinakailangan, maaari mo itong kunin diretso. Pilya ng lihim na kagubatan? 5 taon na. Nakatira ako sa isang studio na 300 square foot. Wala pa itong bintana. At ang sistema ay binigay sa akin. Ang pinakamahal na mansyon, ang Villa ng Lihim na Kagubatan. Mahigit 100 milyon ang halaga. Noah, anong sinabi mo? Villa ng lihim na kagubatan? Ano pa? Na nakakuha ka ng villa? Wala lang. May naisip lang ako na nakakatawa. Anong sinabi mo? Sinabi kong magaling kang tao, Noah. Magaling kang tao. Ang buong pamilya mo ay mabubuting tao. 10 minuto. Tapos na. Sandali, tapos na ba? Mabilis na dumaan ang 10 minuto. Sige, magbihis ka na. Noah, gusto kong dalhin ka sa kainan pero tumawag ang ospital. Kailangan kong bumalik. Pasensya na. O tama. Kailangan mo pa ng isang treatment. 2 session ang kailangan para ganap na gumaling. Sa ngayon, nagaling ka na. Mga 70%. Napakagaling mo. Isang tunay na misteryosong tao. Huwag mong gusto ang pinsan ko. Palagi niya tinatawag kang asong nawawala. Hindi ako katulad niya. Ako lang ang nagmamalasakit sa iyo. Tama na. Marami ka ng insultong ibinato sa akin. Sige, pumunta ka na sa ospital. Kailan tayo mag-uumpisa ng ikalawang round? Kahit kailan ayos lang. Paano kung ngayong gabi dito ulit? Ngayong gabi. Pwede yan. Mukhang libre ako ngayong gabi. Magandang pagkakataon ito para mapataas pa ang antas ng pagkakagusto niya. Hindi ko lang alam kung ang babaeng ito ay may masamang balak sa akin. Sige, ayos lang. Noah, magkita tayo ngayong gabi? Nakaalis din. Kailangan kong pumunta mag-isa sa Villa ng Lihim na Kagubatan at magmasid ng mabuti. Kung hindi, kung ang mga babaeng yan ay magkaroon ng masamang ideya, hindi ko kakayanin. Ito pala yung villa na ipinagkalob sa akin ng sistema. At kumpleto na ang mga gamit. Ganun talaga ang modernong lalaki, sobrang hilig magkaroon ng sariling bahay. Noah? Camila, Noah, ikaw nga talaga. Anong ginagawa mo rito? Di ba ito yung lalaking sumusunod sa'yo sa loob ng 5 taon? Bakit nandito siya? Malamang sinundan ka niya rito. Siyempre, bumili ka ng kondo dito sa Mistwood Mountain. Bilang lalaki, siyempre hahanapin ka niya. Hindi naman sigurado yan. Anong hindi sigurado? Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. tama na po ma'am. Hindi ko sinundan ang anak ninyo rito, ni hindi ko nga alam na lumipat kayo rito, at saka kondo ang binili ninyo. Ito sa akin, detached villa. Alamin mo muna ang totoo, okay? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang nakabili ka ng detached villa? Kakabili ko lang. Bagong-bago pa. Totoo nga pala. Noah, ganito karami pala ang pera mo. Ang mga villa sa Mistwood Mountain ay mahigit 100 milyon ang halaga. Nagulat ka ba? Hindi na kita isasama pa. Talagang may-ari siya ng bahay dito. Paano niya nagawa yon? Wala akong ideya, nanay. Si Noah ay napakayaman na ngayon. Ang mga problema sa kumpanya natin.
Kayang-kaya ni Noah ang mga yun. Hindi na natin kailangang maghanap pa ng ibang solusyon. Talaga, siya... Yumaman siya nang hindi mo alam. Bilang tuta mo, bakit hindi niya ibinigay sa'yo ang pera kung meron siya? Gusto ba niyang magmakaawa tayo? Ay, ang Noah ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ang Noah ngayon sa totoo lang, gustong-gusto ko siya. Ay, wala na. Sa tingin ko na wala na sa isip mo. May pera siya at hindi ka tutulungan. Hindi siya karapat-dapat maging simp mo. Kakausapin ko siya. May pera ka at hindi mo tinutulungan ng anak ko. Gusto mo pa bang pakasalan ng anak ko? Ayoko. Ay nako, sinabi ko na sa'yo, hindi na pareho ang Noah ng dati. Tingnan mo siya ngayon. Sa pinakamalayong pangarap niya, hindi niya magagawang pakasalan ang anak ko. Sa ibang usapan, may nakita ako para sa'yo. Basta papayag ka makipagkita sa young Master Roger Beck, bibigyan niya ng 100 milyon para tulungan tayo sa krisis na ito. Pero, hindi mo na dapat panatilihin ang simp na Noah sa paligid, hindi na. Ano? Ang Noah ay hindi simp? Kahit ano, hindi ka na pinapayagan makipag-ugnayan sa simp na yon. Kumusta? Kailangan pang-4 sa laro? Ay sige. Pupunta ako sa isang saglit. May kailangan kong asikasuhin ngayon. Sa sandali ihahanda ko makipagkita sa Roger Beck. Simula noong ako ay naging hindi secure? Oh, hindi ko maaring nahulog para sa... Ang lalaki na dating simp ko kaya ko? Mahal! Naku, ang lambot naman. Ay, anong tawag mo sa akin? Mahal? Huwag mo akong tawagin ganyan, ni hindi ko pa nga kinikilala ang katayuan mo bilang nobya ko. Tapos tatawagin mo akong mahal. Ikaw ba ang may karapatang tawagin ako niyan? Sige, hindi na. Para akong may pakialam. Ang babae na ito nagsisimula ng magpakatanga sa akin. Hindi naman niya ako gusto, di ba? Pupunta lang ako sa mall para bumili ng damit para sa mga magulang ko. Pwede mo akong bigyan ng payo. Tara na. Sabay tayong mamili. Sige. Mahal, hintayin mo ako? Ang bagal mo. Kailan ka matatapos mag-shopping? Ay, mahal. Ang hirap maglakad sa mga sapatos na to. Anong tawag mo sa kanya? Ay, nobyo ko na si Noah ngayon. Anong problema kung tawagin ko siyang mahal? Simp mo lang siya. Paano siya karapat-dapat maging asawa mo? Asawa ko si Noah. Ako, si Camila, hindi mag-aasawa ng iba kundi siya. Noah, may lakas ka ba ng loob na harapin ako sa kasino mamayang gabi? Ayaw ko. Kulang pa ang Preston Group ng $100 milyong. Kung manalo ka, bibigyan kita ng $100 milyon. Ako si Carter, ang grupo ng mga Reyes. Ano ang kinalaman ko doon? Tinatawag ka na ni Camila bilang asawa niya at sinasabi mo pa na wala kang kinalaman sa grupo ng mga Reyes? Siya ang gustong magpakasal. Hindi ko sinabi na gusto kong pakasalan siya. Isang walang kwentang loser. Bakit kayabang-yabang mo ang pagkakaroon ng kagandahan tulad ni Camila sa tabi mo? Parang nanalo ka sa loto. Malamang nag-e-excite ka sa loob-loob mo. Ayoko kapag may nag-aakusa sa akin. Noah, hindi mo gustong puntahan ko ang mga magulang mo, di ba? Nakuha ko lahat ng impormasyon tungkol sa mga magulang mo, ang address nila, ang trabaho nila. Sigurado ako, hindi mo gustong guluhin ko ang payapang buhay nila. Kung hinihingi mo, ibibigay ko ang gusto mo. Kapag makipagsugal sa akin gamit ang X-ray vision ng system, talagang maghihirap ka. Isang round ng 3 barahang poker ang magdedesisyon kung sino ang panalo. Tayaan natin ito. Sige, subukan mo.
Hoy, gwapo, kailangan mo ba ng tulong ko? Alisin mo ang maruruming kamay mo. Huwag mo siyang hawakan. Alam ng lahat na si Binibining Maria may asong tuta na sumusunod sa lahat ng sinasabi niya. Sa pagkakita ko sa'yo ngayon, parang baligtad ang nangyayari. Kung alam ko lang na si Binibining Maria gustong maglingkod ng ganito, dapat sa akin ka na lang lumapit. Ang lakas ng loob mong agawin ang babaeng pinag-iinteresan ko? Huwag kang mag-alala, Christopher. Pare, kung ako ang maglalaro, ang makukuha ko ay tira-tira mo na lang. Aking babae ay hindi dapat tingnan ng mga tulad ninyo. Maligayang bati, host. Ang antas ng pagmamahal ni Camila ay tumaas na sa 50%. Gantimpala, cash card na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Walang kwenta talaga ito. Hindi mo ba ako bibigyan ng malaki, parang $10 bilyong? Mas mataas ang antas ng pagkakagusto, mas maganda ang loot box, swertehin ka, punong abala. Gusto mong mamatay? Bata, hinayaan mong tumaas ang mga kamay mo laban sa akin at Christopher. Victor, tapusin mo muna ang pustahan. Kapag nanalo ako, gugulungan kita. Kilala mo si Christopher? Nagtulungan kayo para labanan ng asawa ko ng mag-isa. Hindi ito patas. Hindi importante. Kahit sino pa siya, ang resulta ay matatalo sila. Noah, sana kapag natapos na ito, magiging ganito ka pa rin ang kapal ng mukha. Ganito lang ang mga maliliit na trick. Isang tres. Paano ka makakalaban sa akin? Malinaw na hindi niya tiningnan ang kanyang mga baraha. Paano niya alam kung ano ang mga baraha? Tingnan natin sa dulo. Sino ang umaangal? Tapos na? Ang kamay ng mahal ay masyadong maliit. Isang parehong kulay na dalawang mataas. Kahit na mayroon kang magkakasunod na parehong kulay, tiyak na matatalo ka sa bilang na ito. 3 mataas na baraha. Natalo ka. Paano ito nangyari? Basta hindi ito magkakasunod na parehong kulay, panalo kami. Paano ito naging siyam? Paano mo hinati ang mga card? Bakit naging siyam? Christopher, hindi ko rin alam. Bakit ka ganun kayabang? Ipakita mo lang ang kamay mo. Nanalo ako. Sunod-sunod na barahan na magkakaparehong suit. Nanalo ako. Mahal, ang galing mo! Paano nangyari yon? Malinaw na binigay ko sa kanya ang 2 at 3, siyam. Nandaya ka. May tao pumasok dito, ang babae nito, hayagang nandaya. Ilabas mo siya, putulin ang kamay niya. Christopher, pasensya na, Christopher! Kalimutan mo yon. Natalo ako. Salamat. Mahal? Ang galing mo. Alam mo na yan nun pa. Tumigil ka. Noah, ang gem auction hall ay naroon mismo. May lakas ka pa ba? Para sa isa pang round? Mahal, wag kang pumayag. Christopher ay isang kilalang dalubhasa sa hiyas. Kapag harapin siya, talo tayo sigurado. Anong problema, Noah? Natatakot ka? Mahilig ka sa jade bracelets? Sasagot ako sa hamon mo. Alam niyang mahilig ako sa jade bracelets, kaya pumayag siyang sumali. Mauna ka. Sige.
ang pinakasimpleng paraan. Pumili tayo bawat isa ng hilaw na bato. Pupulbusin natin yon sa harap ng publiko. Ang dakilang guro na si Lolo Ben ang mag-a-appraise. Ang mas mataas ang halaga ang mananalo. Sasali ako. Ano ang pusta? Ang talo ang magbabayad para sa bato ng nanalo, dagdag pa. Ang isang daliri. Christopher, pustahan lang yan. Kailangan ba talagang mawalan ng daliri? Noah, sabihin mo sa akin, kung mawalan ka ng daliri, mahal ka pa rin kaya ni Camila. Mahal, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita hahamakin. Akala mo ba talagang matatalo ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin, mahal. Uwi na tayo at kalimutan na ang pustahan. Sa totoo lang, hindi ko gaanong gusto ang Jade. Tumahimik ka. Umurong ka. Christopher, nagdesisyon ka na ba? Alin sa mga daliri mo ang gusto mong mawala? Noah, gagawin kitang talunan hanggang sa wala ka nang matira. Hindi masama. Ginoong Mark, ang hilaw na bato mo ay mukhang dekalidad. Mataas ang posibilidad na ito ay esmeraldang pagsikat ng araw. Talagang dalubhasa si Christopher sa pagsusugal ng hiyas. Madali lang para sa kanya ang pumili ng kahit anong piraso at ito ay magandang halimbawa ng esmeraldang pagsikat ng araw. Tingnan natin kung paano mananalo ang batang Noah. Hindi pa siya dumating. Siguro natatakot siya at tumakas. Bakit hindi pa dito ang mahal? Huwag mo akong minamadali. Ang pagpili ng walang kwentang bato ay napakahirap. Nagpahinga pa ako. Noah, hindi mo talaga iniisip ang pagsusugal ng bato ay tungkol sa laki ng hilaw na bato, hindi ba? Ang walang kwentang bagay mo ay malinaw na isang scrap stone lang. Hinahambing mo pa ito sa akin. Kung hindi mo na gusto ang mga daliri mo, putulin ko sila ngayon. Mahal, kapag mas malaki ang hilaw na bato, mas mababa ang posibilidad na makakita ng magandang specimen. Ay, sapat na ang usapan. Buksan lang natin at tingnan. Sige nga, magsisimula tayo sa pagbukas ng bato ng Ginoong Mark. Noah, kung magluhod ka at humingi ng awa ngayon, bigyan mo ako ng 5 malakas na kotaw at tawagin mo ako ng lolo, isa sa alang-alang kong hayaan ka. Magandang apo. Talagang gagawin kong matalo ka ganap. Gusto mo bang mamatay? Ito nga ang esmeraldang pagsikat ng araw. Christopher, tingnan mo. Tapos na. Siyempre, napakagandang halimbawa ng esmeraldang pagsikat ng araw. Tingnan mo ang kalinawan. Maganda ang kulay. Napakakaunti ng mga bitak. Ang kasalukuyang halaga ay hindi bababa sa 50 milyon. 50 milyon. Noah, ngayong ganito na ang nangyari, may lakas ka pa bang makipagkumpetensya? Lolo Ben, Ay, pakibuksan na rin ang sa akin. parating na. Kalimutan mo na. Huwag mo nang intindihin. Binuka niya ang hilaw na bato gamit ang kanyang mga kamay. Parang imperial na berde. Baka isang piraso lang ng imperial na berde kasin laki ng butil ng sesame. Ano yung ipinagmamalaki mo? Lolo Ben, Tingnan mo ito para sa akin. magkano ang halaga ng batong ito? Sige, hayaan mo akong tingnan. Ang pirasong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300 milyon. Hindi, 500 milyon. Sa totoo lang, nagkakahalaga ito ng 1 bilyon. Nakita ko na ito. Paano posible ito? Ang purong imperial na berde ay napakabihira. Paano mo ito nakita? Kung wala kang mas alam, tigilan mo ang pagiging pasaway. Christopher. Ay, Sa pagkakataong ito, pipirahan ko lang ang kamay mo. Sa susunod, magiging lumpo ka habang buhay.
Hulihin siya, bugbugin siya. Mahal, Okay lang ako, umalis ka. Anong gusto mo? mahal. Napakagwapo! Hindi ba pwedeng maka-80% na lang ang babae? Ibinibigay ko sa iyo ang batong ito, ipapadala ko sa iyo ang sukat. Gawin mo ito bilang set ng alahas. Tigilan mo, hindi ba alam ko ang sariling sukat ko? Anong iniisip mo? Ibinibigay ko ito sa nanay ko. Kung gusto mo ng isa para sa iyo, bilhin mo sa tamang presyo. Para sa nanay mo? Kung hindi, bakit ako maglalaan ng mahabang oras dito? May mga gagawin pa ako. Roger, naasar ako. Ang bastos na lalaki na Noah, hindi lang ninakaw ang aking babae, sinira pa ang daliri ko. Ang lakas ng loob. Paano niya nagawa ang pag-abot sa iyo mula sa Four Seas Chamber of Commerce? Roger, tulungan mo ako. Tama na. Kakatapos ko lang sa ilang target kamakailan. Kailangan kong mag-low profile sandali. Puntahan mo ako. Plano natin ito ng maayos. Kakatapos lang magtrabaho. Abala ang trabaho, wala pa akong oras magpalit. Kulang ba sa oras? O sinadyang ba? Sinubukan mong akitin ako gamit ang uniform? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ako interesado sa'yo. Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi na ikaw ang magpapagaling sa akin? Bakit mo hinubad ang mga damit mo? Hindi ako ganoong klaseng babae. Ganito ang suot mo para mag-massage sa akin. Huwag mong isipin masyado. Isang outfit lang ang dala ko. Natakot ako na baka mabasa ito. May inimbitahan ka bang iba? Wala naman. Anong ginagawa niya rito? Sino? Pinsan mo. Pinsan ko? Anong ginagawa niya rito? Sino ba ang nakakaalam? Camila, ikaw nga talaga. Ruby? Anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong relasyon mo? Kay Noah? Relasyong doktor-pasyente. Lang. May sakit si Noah? Anong ingay yan? Mali ako. Naipadala ko na ang Esmeralda para iproseso. Matatapos ito sa lalong madaling panahon. Kailan pa naging mabait si Camila kay Noah? Hindi ba't dati parang alila lang ang trato niya kay Noah? Bakit ka nakatayo lang dyan? Humiga ka na sa kama. Mahal, kung gusto mong maglaro, ako na lang ang kalaro mo. Bakit pa hahanapin si Ruby? Anong laro? Ginagamot ko siya. Mukha kang inosente, pero ang dumi ng isip mo. Kailan pa siya natutong maggamot? Okay ka na ngayon. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Yun naman. Ruby, ano bang problema mo? At si Noah? Paano siya natutong mag-alaga ng pasyente? Camila, makinig ka. Ang galing talaga ni Noah. Parang manggagamot na himala siya. Nakure pa nga niya ang problema ko sa dibdib.
Hindi ko nga alam. Na kaya palang magligtas ng buhay ni Noah. Paano siya napakagaling? Pare, nahuhulog ka ba kay Noah? Akin si Noah. Huwag mo siyang agawin sa akin. Wala naman talaga akong interest sa kanya dati. Pero ngayong nabanggit mo, nagsisimula na akong magkaroon ng ideya. Ipinapayo kong kalimutan mo yung ideyang yan. Camila, malaya ang pag-ibig patas na laban. Sistema, tingnan ang kasalukuyang antas ng pagkakaugnay ni na Camila at Ruby. Binabati kita, host. Ang antas ng pagkakaugnay ni Camila ay tumaas na sa 80%. Ang antas ng pagkakaugnay ni Ruby ay tumaas na sa 40%. Nakatanggap ka ng dagdag na kaban ng yaman. Kasanayan sa boses. Anong gagawin ko dito? Noah, Ikaw. Ang lead singer ng sikat na girl group, ang Genesis Lane. akala ko hindi mo na ako maaalala. Hindi lang campus belle si Genesis noon. Siya ang pangarap ng bawat lalaki. Sino ang makakalimot? Nung Campus Top 10 Singers Competition, salamat sa'yo na nanindigan ka, nagbigay ng mataas na score, at tinulungan akong manalo ng first place. Pero ang nangyari, dahil sa akin nawala ang posisyon mo bilang Student Council President. Hindi ko lang matanggap ang katiwalian. Anong nangyari? Ahente ko. Gusto niyang pumunta ako sa karaoke bar para makipagkita sa isang maimpluwensyang tao. Sabi niya, importante daw, hindi ako makakatanggi. Anong maimpluwensyang tao? Kailangan ba sa gabi? Sabi niya, importante daw talaga ang tao. Host, taasan ang antas ng pagkakaugnay ni Genesis sa 30% para ma-unlock ang kaban ng yaman. Ang kasalukuyang antas ng pagkakaugnay ni Genesis ay 20%. Gabing-gabi na. Hindi safe na mag-isa kang pumunta. Sasamahan kita. Salamat Noah, pareho ka pa rin dati, napakabait mo. Ang antas ng pagkakaugnay ni Genesis ay tumaas na sa 29%. Sistema, sinasadya mo to, di ba? Ginugulo mo lang ako. Tagay na. Victor, malapit na si Genesis. Alam mo na kung ano ang gagawin pagdating niya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong aalagaan ka niya ng mabuti. Iyan. Nandito na ako. Bakit ang tagal mo? Si Victor ang pinuno ng Forces Chamber of Commerce. Kung makukuha mo ang tulong niya, aangat ng todo ang karir mo. Bakit may kasama ka? Senior ko siya. Noah, naglakas loob ka pang pumunta dito? Kilala mo siya? Roger, siya ang nagnakaw ng aking babae. Ngayon, gusto pa nitong nakawin ang babae mo. Ikaw pala ang nanakit sa kapatid ko? Nagtatanggol lang ako. Roger, dinala mo ang mga tauhan mo ngayon. Tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Konti lang kayo. Ay, ang lahat ng pumupunta ay bisita. Tingnan, marami akong ginawang trabaho na hindi maganda, pero sa puso ko, ako'y isang edukadong tao. Ay, ayos lang, gusto ko lang sumabay sa ilang kanta. Inanyayahan ko ang binibining Sofia dito ngayon para lang makanta ng ilang awit kasama ninyo, 1,000,000 kada awit. Ano sa tingin ninyo? Roger, masakit ang lalamunan ko. Ay, hindi kayo nagpapakita ng paggalang. Makinig, kapag inapi ninyo ang Roger, mawawala kayo sa industriya.
Mahal, kapag ininsulto mo ang Ginoong Mark, wawakasan ka sa industriyang ito. Roger? Paano kaya ito? Genesis, kung mas magaling siyang kumanta kaysa sa'yo, bibigyan namin siya ng 200. Kung hindi siya kumanta ng kasing galing mo, babayaran pa rin namin siya ng 2 milyon, pero dapat siyang magpalipas ng gabi kasama mo. Ay, magandang ideya iyan. Ikaw? Iyan. Ay, Handa kang makipagkumpetensya? Bagong master ko lang ang vocal performance. Nagtataka ako kung gaano ako kagaling. Hindi ito masaya. Isali mo ako. Makipagkompetensya tayong 3. Ang pusta ko ay 10 milyon. Ang sino mang matalo magbabayad una. 10 milyon? May kakayahan ang isang batang tulad mo para sa iyan. Sapat na ba ito? Sige, may lakas ng loob ka. Tapos kasunduan na ito. Ang mga profesional una. Magaling ang performance mo. Paano ang ginawa mo ngayon? Mga 70 o 80% lang ang ginawa mo. Medyo kinakabahan ako. Roger, bakit hindi ka na magsimula? Sige, kanta ako ng isa na magaling ako. Maglingkod sa bansa ng may katapatan. Magaling. Simulan ang musika. Ang galing ng pagkanta mo, Roger. Ang galing mo. 100 beses na mas magaling kaysa Genesis. Ay, turno mo na. Tigilan mo ang pagpapanggap. Nagsiyasat ako sa iyong nakaraan. Noong nasa eskwelahan ka pa, kilalang kilala kang sintunado. Eksperto ako sa pagpapatigil ng mga tao. Di ba't sinabi mong sintunado siya? Yan mismo ang lumabas sa investigasyon ko. Napakaganda ng emosyon. Napakahusay ng teknik. Para siyang Diyos ng musika. Antas ng pagkakagusto ni Genesis ay tumaas sa 35%. Nabuksan ang baul ng kayamanan. Item, kakayahang telekinesis. Telekinesis, lalong gumaganda ito. Madalas akong nagpapakita ng simple lang. Sino ang mananalo at matatalo? Malinaw na malinaw. Bayaran mo na. Ngayong gabi ay laban sa pagitan ko at ni Binibining Sofia. Bigla kang sumingit para guluhin ang komisyon. Kung matalino ka, umalis ka na dito. Kung hindi, ay
Nagsasapakan na naman. Roger, mas matigas ang ulo ng batang ito kaysa noong nakaraan. Baka dapat nating... Akala mo mas matigas ka pa sa baril ko? Huwag kang gagalaw. Tumabi ka. Mas matapang ka pa sa baril ko? Huwag kang gumalaw. Mag-ingat. Ang pinakaayaw ko sa mga tao ay ang mga hindi tumutupad sa sinabi. May dalawa kayo sa pamilya Reyes. Telekinesis. Ikaw, paano mo ginawa yon? Magic trick lang. Interesante, di ba? Ay, Ang pera, matransfer mo ba ngayon? oo, i-transfer ko ngayon. May problema ka sa yun? Wala. $10 million na receive. Antas ng pagkakagusto ng Genesis ay tumaas sa 45%. Tara na. Sige. Roger, mali ang Genesis sa nangyari ngayong gabi. Talagang paparusahan ko siya. Parusa? Nawalan ako ng 10 milyon ngayon. Sa tingin mo, parusa lang ang sapat? Hindi ko inakala na dadalhin ni Genesis ang Noah. Tigilan mo yan. Pinangako mo sa akin. Na ngayong gabi makakatulog ako kasama ang Genesis. Ay nasira ang plano. Buhay mo ang nakataya. Roger, may iba pang paraan ako? Roger, may gamot ako rito. Walang kulay at walang lasa. Pupunta ako ngayon at ilalagay ito sa kwarto ni Genesis. Sigurado kong makukuha mo siya ngayong gabi. Ay, halika rito. Maganda. Kung magtagumpay ito, agad-agad na mababayaran ang balanse. Sige, salamat Roger. Tara na. Genesis, hinanap mo yan. Naihatid kita ng ligtas. Aalis na ako. Noah, gusto mo bang pumasok sandali? Hindi tayo masyadong nakapag-usap sa dinner. Hindi, salamat. Masyadong late na. Hindi ito tama. Ako ay isang idolo at hindi ako nag-aalala. Anong kinakatakutan mo? Lalaki ka ba talaga? Natatakot ka ba kahit magsalita? Parang hindi ko kayang tanggihan. Tara. Umupo ka, Noah. Magpapalit ako. Genesis. May mensahe ka. Oh, pwede mo bang tingnan para sa akin? Ian Bradford. Sabi niya may event ka bukas. Tandaan mong buksan ang humidifier. Huwag mong hayaang mag-dry ang skin mo. Genesis, anong ginagawa mo? Kakatapos lang natin ng dinner. Amoy pagkain ako. Naiinis ako. Noah, uminom ka ng tubig. Aray. Noah, gusto kitang tanungin. Yung pagkanta mo, bakit ang galing-galing? Mas maganda pa ang tunog kaysa sa ilang sikat na artista. Gusto mong malaman? Sekreto kasi. Anong klasing sekreto? Ang misteryoso naman. Nagsanay ka ng palihim? Parang ganun. Pwede mo bang kantahan ako ng ilang linya? Sige.
Ang kakaiba naman, bakit umiikot ang ulo ko? Ang bigat din ng pakiramdam ng ulo ko. Ay, anong ginagawa mo? Ay, Hoy, Noah. sandali. Relax ka lang. Sandali. Huwag. Sandali. Genesis at ako hindi rin uminom ng tubig. Dapat na epektibo ang gamot. Sige, ikaw na. Kumusta? Noah, anong ginagawa mo rito? Noah, hindi ka natulog kasama si Genesis, di ba? Kayo ang nagbigay sa kanya ng gamot. May pinapagawa ako. Eh, ano naman? Anong pakialam mo? Yung klase na natulog siya sa akin, ano sa tingin mo? Ikaw. Ikaw talaga ang natulog kay Genesis. Hinahawakan mo ang aking babae? Hintayin mo lang. Binigyan na siya ng gamot ngayon. Mahina na siya. Huliin siya. Pinagmamalaki mo ang sarili mo. Huliin siya. Nasira ang kamay ko. Paano ka? Hindi ka man lang naapektuhan. Christopher, ngayon na ang tamang panahon. Sige. Ikaw. Telekinesis. Well, Hanggang ngayon, naglakas loob kang magdala ng baril sa akin. Roger, nagkamali ka na noon. Paano mo nagawang magkamali ulit sa pangalawang pagkakataon? hindi ka maglakas loob na magpaputok. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang magpaputok ang pamilya Reyes, ay hindi ka talaga pagpapatawad. Kailangan mong mabuhay para makauwi at sabihin sa nanay mo. Noong huli hindi ako nagpaputok dahil ayaw kong magkaroon ng dugo. Pero ngayon, mga bagong sama ng loob at mga lumang utang isasama natin lahat. Roger. Kayong lahat, ibuka ang inyong mga kamay. Noah, ano ba ang ginagawa mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Kung hindi kayo makikinig, magwawakas kayo tulad ng florera na ito. Noah, ikaw. Ngayon, isa na lang ang bala sa baril. Sabihin mo, alin sa inyo ang tatamaan? Roger. Roger. Teka. Nagkamali ako. Talagang nagkapalpak ako. Noah, pakiusap ka, habagan mo kami. Hindi ko na ito gagawin ulit. Ako lang ay isang trabahador. Ako'y napilitan sa ganito. Hindi ako dapat mamatay. 3 segundo, umalis ka. Ay, Sabi ko, tumalilis ka. No, pasensya na. Handa akong panagutan. Hindi na kailangan. Noah, tandaan mo ito. Ang alok ko ay nananatili. Sa ibang usapan, tinanong mo ba kung paano iyan at ang kanyang grupo ginamot tayo? Naalala kong magtanong.
Noah, sa tingin ko, dumarami ang pagkahilo ko. Ako rin. Mainit na. Ang sarap ng pakiramdam. Opisyal na, nagpaalam ako sa dating buhay ko bilang isang loser. Wala na, Roger. Binabati kita, punong abala. Nakakuha ka ng 50% antas ng pagkakagusto ng Genesis. Nagbukas ang treasure chest. Congratulations host, nakatanggap ka ng Maybach. Nakapark ito sa ground floor ng hotel. Maybach, ito ang dream car ng lahat ng lalaki sa mundo. Bababa ako para tingnan ito mismo. Ang ganda nito. Ang Maybach ay Maybach talaga. Ang galing. Kumpanya ito ni Camila. Mabilis ang biyahe ko rito. Sige, akyat na lang tayo at tingnan natin. Ay, binibining Isabel, ang tagal nating hindi nagkita. Ako, Walang pautang, imposible. Genesis, sa laro, yung mga sikat at mayayaman, halos lahat na ata sila na pautang mo na. Kung gipit ka na talaga, bakit hindi mo na lang diretsuhin si Noah? hindi na kailangan? Mahal ko siya. Kaya ayokong maging pabigat sa kanya. Camila, hindi ka ganyan dati. Ikaw pa nga yung nakaturo sa kanya at tumawag sa kanyang walang kwentang lalaki. Nun yon. Ang itsura ni Noah ngayon? Nakatayo lang dyan, nakakapagpapanatag ng loob. Ang alindog ng isang lalaking tulad niya. Hindi mo naiintindihan. Ayokong isipin niya, nakasama ko lang siya dahil sa pera. Camila, siyempre wag kang mag-alala. Walang katulad ang alindog ni Noah. Hindi ako papatalo sa'yo. Sige, wag muna natin pag-usapan yan. May dinner na inayos si Mama. Sabi niya makakakuha tayo ng puhunan pagkatapos uminom. Tulungan mo akong maghanda ng pangontra sa hangover. Noah. Mahal, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman ang mga kalokohang plano mo? Para lang makalikom ng pondo? Pat, hindi ito ang akala mo. Ako? Dahil ikaw ang aking babae, itigil mo na ang pagdalo sa mga walang kwentang kickback na yan. Nakakahiya ka. Day! Ang antas ng pagkakagusto ni Camila ay tumaas sa 80%. Binabati kita host, nakakuha ka ng pagkakataong mag-draw mula sa kaban ng yaman. Natamo mo ang kasanayan, walang hanggang pagtitiis. Walang hanggang pagtitiis. Para saan ko ito kailangan? Teka, wala ka bang maibibigay na mas kapaki-pakinabang? Lahat ng ibinibigay ng sistema ay kapaki-pakinabang. Eh di sabihin mo sa akin, ano ang grand prize kapag naabot ang pinakamataas na antas ng pagkakagusto? Astig, mukhang kailangan kong manatili na kasama si Camila ng mas matagal pa. Ay, nakakainis. Mahal, salamat. Pero kailangan ko pa ring pumunta sa hapunang ito. Si Carlos Reyes ang pinakamalaking investor sa Ilog Lungsod. Siya ang sumuporta kay Roger. Sa ngayon, hindi ko kayang sirain ang relasyon namin. Sige, sasamahan kita. Tara na. Kayong dalawa? Hindi nyo na naman ako isinasama? Ay, bakit nandito ka na naman, tangang makulit ka? Guardia, nasaan na ba ang mga guardia? Bakit nyo pinapapasok ang kahit sinong basura? Dahil hindi ko naglagay ng bala sa bibig mo noong huli. Naglakas loob ka pa rin magsalita ng masama sa akin, ay tingnan mo. Paul, siya ang taong sinabi ko sa iyo. Ang batang iyan. Hindi lamang siya nanakit sa akin at sa kapatid ko, hindi pa siya nagbibigay galang sa iyo. Tama. Oh. Ganun ba? Ay, hindi nag-iisip ang Camila. Kakausap ko siya, palabas mo siya. Haha.
Nanay? Tumahimik. Magmadali ka at humingi ng tawad sa Pangulong Hilman. Tanging Ginoong Carlos lamang ang makakapagligtas sa pamilya Maria. Bakit mo dinala ang walang kwentang lalaki na ito dito ngayon? Hindi ba iyan humahadlang sa huling daan ng pamilya natin? Nanay, Noah, tama. Isang walang kwentang binatang naghahanap ng limos. Ayos din sa akin yan. Gusto mong tulungan ang Binibining Maria na makuha ang puhunan? Ayos din yan. Pero, ako Carlos Reyes ay may panuntunan. Ang pera ay para lamang sa mga kasama ko. Ang pagiging matibay sa pag-inom ng alak ay nagpapasama sa iyo sa amin. Noah, may lakas ng loob ka. Para subukan? Ay. Ginoong Carlos, kakaiba ang pagsasanay. Sa inyo sa bahay, ang sino mang umatras ngayon ay duwag. Kung hindi tayo uminom hanggang sa magdugo ang ating tiyan, walang makakaalis. Nangahas ka talagang tanggapin. Kaya kong uminom ng kahit 2 litro ng alak. Kakayanin mo ba? Nakikilahok si Paul at siya ang kinikilalang hari ng pag-inom. Ang isang tulad mo, na makakainom kasama ni Paul ay tunay na pribilehiyo. Kung aatras ka ngayon at gagapang palabas sa iyong mga tuhod, may oras pa. O sandali, kung magdurugo ang iyong tiyan at madadala ka sa ospital, hindi maganda ang magiging itsura. Presidente Antonio, para sa isang tanga na tulad nito na walang pagpapahalaga sa sarili, hayaan mo siyang magmukhang tanga, saka siya magigising. Noah, huwag mong pilitin ang sarili mo. Basta tayo'y nakarating ng hindi nakaka-offend sa kanino man, ayos na yon. Ay, panoorin mo lang. Magandang pagkakataon ito para ipakita sa'yo kung ano ang hitsura ng tunay na malakas uminom. Kung talagang nag-aalala ka. Pagkatapos nating uminom, tandaan mong isakay ako pabalik. At ilagay ako sa kama mo. Tigilan mo yan. Ginoong Carlos, ngayong gabi, iinom tayo hanggang sa bumagsak. Mukhang masungit siya sa labas. At napakadominante niya. Pero handa pa rin siyang isugod ang buhay niya para sa akin. Malakas uminom. Sasabayan kita ng isa. Hindi ako naniniwala. Lalabanan kita sa inuman. Kasama ako, maghahati kami para mapagod ka. Sige, haharapin ko kahit sino. Presidente Antonio, yung 2 bagong tauhan mo ay hindi gaanong kahanga-hanga. Noah, siguradong malakas kang uminom. Hanga ako. Pero, ang ilan sa mga kasama ko ay hindi nakarating sa simula. Siguraduhin mo ngayong gabi na ipagdiwang mo si Noah. Ginagawang madumi ano? Sige. Presidente Antonio, may iba pa ba? May mga bro na hindi nakasali sa umpisa. Uminom na. Ha ha ha.
Pare. Presidente Antonio. May iba pa ba? May mga bro na hindi nakasali sa umpisa. Padagdagan ko ang baso mo. Huwag. Hindi na kailangan. Noah, o sandali, Ginoong Carter. Sumusuko na ako. Talagang humanga ako. Ako na ang bahala sa lahat ng pamumuhunan para sa Preston Enterprises. Mula ngayon, ikaw na ang kuya ko, aking kapatid. Ano ba ang narinig ko? Ang mayabang na si Carlos Reyes ay umamin ng pagkatalo sa asawa ko? Tumaas ang antas ng pagkakagusto ni Camila. Kasalukuyang nasa 99%. Sistema, tigilan mo ako. Diretsuhang alisin mo na lang ang natitira. Host, pakiusap, tumigil ka sa pagguni-guni. Mahal, napakainom mo. Gagawa ako ng pampagaling sa hangover para sa iyo. Ano, nababahala ka sa akin? Ay, hindi mo na kailangang mag-alala. Ako ay natural na filter ng alcohol, agad itong nawawala pagpasok. Wala kang maaamoy, subukan mong amuyin kung hindi ka naniniwala. Talaga, walang amoy ng alkohol. Sa tingin ko ang pagsusuri ay hindi sapat. Hindi sira ka ba? Kahapon, sinubukan ko ang maraming paraan. Antas ng pagmamahal niya, hindi tumaas kahit isang piraso. Hindi mo na unawaan ang importante. Paano pa ako dapat maunawaan ito? Hayaan mo. Pagod na ako sa pag-iisip tungkol dito. Mahal, huwag kang umalis. Kumusta? Sige, pupunta ako ngayon. Anong meron? May kailangang asikasuhin. Kailangan kong puntahan ng nanay ko. Mag-ingat ka. Lahat ay kasalanan mo. Hindi ka naging gentle sa akin kahit kailan? Tama ang sinabi mo. Para makabawi, isasama kita para makita ang nanay na hindi mo talaga gusto. Ilapag mo ako. Ang kotse na ito, kailan mo ito binili? Ngayon ko lang nakita na nagmamaneho ka nito. Ninakaw ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Noah? Aminin mo na, ikaw ba ay isang lihim na mayamang tagapagmana mula sa lungsod? Na narito lang para maranasan ang buhay? Dapat mas kaunting telenovela ang panoorin mo. Wala akong pakialam. Kahit sino ka man, kahit na ano pa, aking ka. Sumakay ka na sa kotse. Sige. Kaya pala ngayon ka lang dumating, alam mo ba? Kagabi si Ginoong Carlos dahil sa'yo galit na galit. Espesipiko siyang nanghingi ng paumanhin sa'yo. Natulog ka ba kasama ng simp na si Noah? Diyos ko, walang hiya kang babae. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Ang katawan mo, ang iyong pinakamalaking panghahawakan. At ibinigay mo lang sa kanya? Si Noah ay hindi simp, si Noah ang pinaka. Gwapong lalaking nakita ko. Mas mabuti siya ng 100 beses kaysa kay Paul. Sa tingin ko nawawala ka na sa sarili mo. Dapat kang pumunta sa ospital ngayon para humingi ng paumanhin kay Ginoong Carlos. Kung hindi, itatakwil kita. Ganoon ba kahalaga ang isang mayamang asawa? Wala akong pakialam. Si Noah ay napakatalino. At mapangakit, kung mag-aasawa ako, siya lang ang pakakasalan ko. Noah, sumama ka sa amin? Sino ka?
Si Carlos Reyes ang nagpadala sa'yo, di ba? Ano? Akala mo nakakahiya kagabi, kaya pinadala ka niya para patayin ako. Siyempre, dakpin siya. Gumamit ka ng maduming paraan. Magaling, pero nagtataka ako kung may lakas ka ng loob. Kung papatayin mo ako, gawin mo na. Target na na-detect para sa pagsakop. Mamamatay taong si Stella. Maaari mong subukang kunin siya. Isang mamamatay tao, nakaka-interes. Tumigil sa pagtatrabaho para sa Paul. Doble ang ibibigay ko sa anumang binabayaran niya sa iyo. Sa panaginip mo, Matigas ka talaga. Sistema, buhayin ng X-ray vision. Gusto kong makita ang malamig na puso ng babaeng mamamatay tao. At ang uri ng muka na mayroon siya. X-ray vision matagumpay. Paano kung magdagdag ako ng isa pang kondisyon? Pagagalingin ko ang peklat sa mukha mo. paano mo? Ang kapatid ko ay nasa kamay ni Paul. Wala akong pagpipilian. Simple, iligtas ko rin ang kapatid mo. Ano ang sinabi mo? Tumigil sa pagbibiro. Malalim ang ugat ni Paul. Hindi ka katapat niya. Ang pagtingin ay pagtitiwala. Dadalhin kita sa kanya. Tara na. Noah, anong ginagawa mo rito? Pare, tungkol sa pagpapadala mo ng mamamatay tao para patayin ako. Hindi kita pag-iinitan dahil dyan. Malapit naman tayo eh. Ito yung mamamatay tao. Akin na siya. Kung ganon, dapat ba kunin mo yung kapatid ng aking babae at pakawalan mo siya? Ikaw ay isang tangang marunong lang ng martial arts. Dito sa bayan na ito, ako ang may kapangyarihan at pera. Yun lang ang mahalaga. Kung naaalala ko ng tama, yung Genesis malapit sa'yo, di ba? Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ako ang pinakamalaking investor sa likod ng kumpanya ng libangan na pinirmahan ni Genesis. Aha. Dapat alalahanin mo na lang yung bunso mo. Ano bang akala mo kaya mo akong talunin? Nanggugulo ka? Ganito ba dapat ang isang kaibigan kumilos? Kaibigan? Hindi ba't ang mga kaibigan ay para magtanggol sa isa't isa? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat na wala ng muka. Kung hindi kita pagtritripan, paano ko ito palalampasin? Ganun ba? Ang sakit, ang sakit! Ang taong may lakas ng loob na manghamon sa akin ay hindi pa isinisilang. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ginoong Carlos, sumunod na kami sa mga utos mo. Naka-survey na kami sa Genesis. Kapag may lakas ng loob ang Noah na gumawa ng hakbang laban sa iyo, gigiba kami ng babae. Narinig mo, Noah? Kapag may lakas ng loob kang ilagay ang kamay mo sa akin, papapatay ko ang Genesis. Hoy, nasaan ka na? Noah, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako karapat-dapat para sa panganib. Dapat ayos ka. Walang duda. Hintayin mo ako. Malapit na ako para iligtas ka. Walang kwenta. Kung alam mo ang ikabubuti mo, palalabasin mo ako ngayon. Kung hindi, Napakalakas. Kung talagang maglaban kami ngayon, walang pagkakataon na manalo ako. Ang konting impluensya mo ay wala. Ang pagpatay sa'yo, mas madali pa sa pagdura sa langgam. huwag mong kalimutan. Nasa akin pa rin si Genesis. Ang mga takot lang sa kamatayan. Ang maaaring takutin. Tama ka. Totoo, hindi ako maglakas loob na galawin ka. Dahil hindi pa ito sapat.
Loko ka. Noah, maglalakas loob kang baliin ang mga buto ko? Pananagutan mo ang buhay ni Genesis. Hindi ka talaga natututo. Sinabi mo ang mga kaibigan ay dapat tinusok ng 2 beses. Noah, pasensya ka. Pasensya ka, Noah. Noah, ako ang nagkamali. Pakiusap, kahabagan mo ako. Hinding-hindi ko nagagawin yon, Noah. Ako ang nagkamali. Ako ang nagkamali, Noah. Pakiusap, hayaan mo lang ako. Hayaan mo ang Genesis. Hayaan mo siya ngayon. Noah, okay na ako ngayon, salamat. Nakakatuwa na okay ka. Hanapin mo muna ang Camila. Kapag tapos ako dito, pupunta ako agad para hanapin ka. Sige, Noah, gagawin ko ang anumang sabihin mo mula ngayon. Congratulations, host. Ang antas ng pagkakagusto ng Genesis ay tumaas ng husto hanggang 80%. 2 chest ay maaring ma-unlock. 2 kahon. Antas ng pagkakagusto ni Genesis ay ganito ang halaga. Notification ng sistema. Ang 2 kahon ay maaring pagsama-samahin para mag-level up sa mas mataas na kahon. Gusto ng host na pagsama-samahin ang mga ito? Pagsama-samahin. 2 kahon ay nag-level up para maging isang high-level gold chest. Binabati kita, host. Ang pagsama-sama ng kahon ay successful. Buksan ang kahon ngayon. Buksan ang kahon. Binubuksan ang kahon. Congratulations, host. Nakuha ang teleportation ability. Teleportation. Sa skill na ito, ang pag-save ng mga tao ay magiging napakadali. Ay, nasaan ang kapatid ni Stella? Hindi ko siya ikinulong. Isang walang kwentang tao tulad niya, hindi ko na kailangang gumawa ng aksyon. Ginamit ko lang ang ilang mga trick at naniwala siya. Walang kwenta. Kahit sa ganitong pagkakataon, nang iinsulto ka pa rin ng tao. Huwag kang lalapit. Pinatay mo na siya? Ang pagpapanatili sa kanya ay paghahanap lang ng gulo. Mas mabuti pang maaga siyang makalipat at maging mas mabuting tao. Si Carlos ay may kuya na si Antonio Reyes. Ang kapangyarihan niya ay mas malaki pa kay Carlos at mas mabagsik pa ang mga pamamaraan niya. Kung malaman niyang wala na si Carlos, hindi niya ito palalampasin. Haharapin mo ang buong lakas ng pamilya Antonio. Wala akong pakialam. Nauuhaw ka. Paano may taong ganito? Napakakalmado sa ilalim ng presyon. Maaari kaya siyang isang maimpluwensyang tao mula sa malaking organisasyon? Noah, ikaw talaga. Noah, ang tapang mo talaga. Kahit si Carlos ay hindi kalaban mo. Hoy, relax lang. Ang lalaking ganito, wag nang isipin ni Camila na maaagaw niya siya sa akin. Kung sana ako ay maging babae ni Noah. Stella, hayaan mong ayusin muna natin ang mukha mo. Sige. Halika rito. I-apply mo ito. Ang iyong hitsura ay maibabalik sa dati. Oo. Bakit humihingal ka sa pag-a-apply lang ng gamot? Mang-akit. Binibining Isabel, kung may problema ka, pwede kang umalis. Sige, tingnan mo. Ito. Ito ay ang mukha ko. Salamat, Noah. Huwag mo itong banggitin. Lagi kong sinasabi ang sinasabi, ginagawa ang ginagawa.
Congratulations host, ang antas ng pagkakagusto ng Stella ay tumaas sa 50%. Nakakuha ka ng isa pang kaba ng pagsasanib. Binubuksan ang kaba ng pagsasanib. Matagumpay na binuksan ang kaba ng pagsasanib. Binabati kita sa pagkakaroon ng Purple Gold Black Card. May laman itong 10 bilyon. Walang limitasyong likidong asset. 10 bilyon na likidong asset, ito ba ang pakiramdam ng pagiging tunay na mayaman? Ang sarap sa pakiramdam. Kapag natapos ko na ang mga kasalukuyang bagay, dadalhin ko ang aking mga magulang para mag-enjoy ng maayos sa buhay. Sabi ni Paul, hindi niya ikinulong ang iyong kapatid. Kung gayon malamang nasa bahay niya ang kapatid mo. Alam mo ba kung saan nakatira ang kapatid mo? Alam ko, nakatira siya sa 18 Deep North Avenue. Kung ganon, dadalhin na kita para hanapin ang kapatid mo. Mayroon ba siyang super kapangyarihan? Teleportasyon ng ilang kilometro sa isang pag-iisip. Kung gayon, hindi kaya mas nakakagulat pa ang 100% favorability chest na iyon? Noah, kaya mong mag-teleport. Talaga hindi ordinaryong tao ang Noah? Gusto kong makasama siya magpakailanman. Stella? Kapatid, huwag na tayo muling maghiwalay. Stella, nobyo mo siya? Parang hindi siya ganun kagwapong tao pero mukhang totoo siya. Anong ibig mong sabihin hindi ako maganda? Ay, huwag kang masyadong bastos. Nandito ang Noah para tulungan tayo. Hindi siya nobyo ko. Baka mamaya. Hindi. Bakit hindi mo pa siya bitawan? Ay, pagbati, punong abala. Ang antas ng pagkakagusto ni Stella sa'yo ay napakataas. Nasa 80%. Nakuha ang chess. Gumagana rin ito? Binubuksan ng chest. Congratulations, matagumpay mong binuksan ang chess. Nakuha ang Exquisite Appearance Panel. Ang iyong hitsura ay automatikong mapapabuti. Napakaganda niya. Stella siya, bakit bigla siyang naging napakaganda? Napakaganda talaga. Paano siya nagbago ng ganong kabilis? Ngayon, sinong hindi maakit sa akin? Tama. Dadaling ko muna ang kapatid mo sa lugar ni Camila. Pagkatapos, dadaling kita para harapin ang William. Ibigay mo ang kamay mo. Kamusta, William? Napatay ang Paul ni Noah. Ano ang sinabi mo? Noah ang pumatay sa Paul. Presidente Antonio, hayaan mo akong magpakilala. Noah ako. Noah, putang ina mo, pinatay mo ang kapatid ko. Hindi ako dumating para hanapin ka pero ikaw mismo ang dumating sa akin. Ngayon, ako ay maghihiganti para sa kapatid ko. Ang kamay ko. Hanggat hindi mo ako sinusubukan o ang mga tao sa paligid ko, hahayaan kong mabuhay ka. Sa pangarap mo, walang sino man ang naglakas loob na magbanta sa akin. Noah, ako ay determinado sa paghihiganti para sa kapatid ko. Kailangan mong mamatay. Paano mo nagawang sabihin yan? Dahil sobrang nahumaling ka sa mga salitang yan, ipagkakaloob ko ang hiling mo. Masyado pa akong mabait. Sa totoo lang, kapag harap-harapan na sa ganap na kapangyarihan, lahat ay walang saysay. Tama na ang drama. Ngayong patay na si Antonio Reyes, ang pamilya Antonio ay walang pinuno. Sa impluensya mo sa larong ito, maghanap ka ng paraan upang makuha ang mga ari-arian ng grupo ng mga Antonio. Hindi dapat ito maging problema. Maligayang bati, Stella. Malaya ka na. Noah? Pagkatapos kong maipon ang mga resources ng pamilya Antonio, gusto kitang sundan, magpakailanman. Ikaw ang bahala. Aalis na ako. Sa wakas ako ay malaya na ngayon. Maligayang bati host. Ang affinity ni Stella ay nasa rurok na 100%. Si Stella ang pinakamagaling, pinakamaikli ang pagkakakilala namin pero siya ang pinakamapagbigay. Pero, malalaman ko rin kung ano ang 100% reward sa totoo lang. Binabati kita host sa pagkakamit ng ganap na kontrol sa iyong Diyos sa kapangyarihan. Ganap na kontrol sa Diyosa?
Ano ang kailangan ko sa mga walang kwentang ito? Ang ganap na kontrol sa iyong Diyosa kapangyarihan ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng impormasyon tungkol sa iyong Diyosa, kasama pero hindi limitado sa lokasyon ng Diyosa, kalagayan, kasalukuyang mood, at mga sukat ng katawan. Pero ito ay gumagana lamang sa antas ng pagkakagusto na 100% tulad ng Stella. Mga sukat? Ang mga walang kwentang sukat, bakit kailangan mo pang sabihin sa akin? Maari ko lang silang obserbahan at malalaman ko, tama? Bukod pa sa iyon, ang host ay binigyan ng karagdagang reward, pagtaas ng antas ng kapangyarihan, mag-utos ng kahit ano, at ang iyong Diyosa ay lubos na susunod. Lubos na susunod? Ibig sabihin, kahit ano ang sabihin ko, susunod siya. Ito ay kahanga-hanga. Uy, bakit sabay-sabay kayong dumating? Mahal, nalinis ko ang kapatid ni Stella. Malinis na. Tapos pinauwi ko siya. Mahal, kamusta? Maganda, di ba? Pagdating sa pag-aalaga ng tao, magaling ka talaga. Ay, huwag na. Camila? Ang lahat ng paghawak sa araw, hindi ito angkop. Parang nag-iinggit ka lang. Huwag mag-away. Noah ang lalaki ko. Aking grabe karisma. Sige. Dahil nalutas na ang problema, kaya ako na ang uuwi. Ay, mahal. Ayaw ko yan. Ako sinadyang inihanda isang upuan sa bintana. Para sa hapunan sa ilaw ng kandila. Noah, masakit talaga ang balikat ko. Masahe mo yan para sa akin ngayong gabi. Noah, nag-ensayo ako ng kanta at gusto kong kantahin yan para sa'yo lang. Sa susunod sigurado. Huy, nanay. Tinawagan mo ako ng ganito late. Ano yon? Noah, mabilis na darating ang Kapaskuhan. At lumipat kami sa bagong bahay sa tuktok ng Tagumpay. Ang tatay mo at ako ay umaasang makakaya mo magdala ng nobya. Nobya? Ako! Huwag kang mag-alala, nanay. Sa Kapaskuhan ngayong taon, siguradong uuwi siya kasama ko. Kulang na lang ng 1% pagmamahal si Camila para makuha ang pinakamataas na kaban. Ang pinakamatalinong desisyon ay ang pauwiin siya. Ikaw na nga, sumama ka sa akin pauwi sa Kapaskuhan ngayong taon. Mahal, ako nga ba talaga? Sunod! Dapat na ba nating pag-isipan ang kasal? Anong iniisip mo? Pakitang tao lang yun. Hindi ba pwedeng totoo? Gusto ko talaga. Talagang maging nobya mo. Depende sa ugali mo. Mahal, alam ko na, ikaw ang pinakamabait sa akin. Ang saya-saya ng ngiti mo pero hindi pa rin nagbabago ang antas ng pagmamahal niya. Bakit siya ang kasama mong uuwi? Gusto rin naming sumama. Ay, isa lang akong lalaki, magdadala ng 3 babae sa bahay para sa Kapaskuhan. Ano kaya ang sasabihin ng mga kapitbahay sa nanay ko? Kayo naman ay gustong-gustong sumunod, kaya sigurado akong maiintindihan ninyo. Tama ba? No? Tama kaya ta. Maraming chismis ang mga kapitbahay. Kung kumalat ang balita, masama iyon para sa mga magulang mo. Ikaw ang bahala. Sige na nga. Ako na ang magpapahinga ngayon. Ako na lang. Ako na lang ang maiiwan kasama nila dahil tapos na ang lahat ng usapan. Kung gayon, mauna na kayong umuwi. Mahal, dahil umalis na silang lahat, pwede ba tayo? Hindi. Pero wala pa nga akong nasasabi. Mahal, pwede ba? Ako maging nobya mo? Tungkol sa nakaraan, nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Okay, kung tatanggi ka lang, ako'y magiging iyong babae magpakailanman. Kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Ang galing mong magsalita, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Bakit hindi mo pa nadagdagan ang huling 1% ng pagmamahal? Baka naman ang huling 1% ay nakadepende dito.
Mahal, bakit hindi ka nagsasalita? Masyado bang malaki ang hiling ko? Okay lang, basta't payag ka na manatili ako sa tabi mo. Kontento na ako. Wala namang mawawala sa akin kung payag ako at may pagkakataon pa akong matapos ang misyon. Sige, dahil gustong-gusto mo ng tamang katayuan at dahil ikaw naman ay sumusunod na, papaubaya ko na sa'yo na maging nobya ko. Talaga? Mahal, alam ko na gusto mo rin ako. Binabati kita, host. Ang pagmamahal ni Camila Reyes ay umabot na sa 100%. Ipinagkaloob ang panghuling kaban. Kay Camila Reyes, mayroon kang ganap na kontrol. Mag-utos ka ng kahit ano at siya ay lubos na susunod. Nako, ang huling 1% ang talagang susi pala. Hindi ko inasahan na ang mataas na CEO ay nagnanasang maging aking babae. Roger. Ang pamilya Reyes ay naghirap. Pati kami ay na-blacklist ng industriya. Ano ang gagawin natin? Lahat ay kasalanan ni Noah, ang batang iyan. Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong malakas na background para ibagsak ang malaking grupo ng mga Reyes natin at ibagsak kami ng ganito? Kapag naiisip ko, siya kasama ng aking Diyosa nagiging malapit at namumuhay ng maginhawa. Ay, cool, aw. Parang naninikip lang ang dibdib ko. Roger. Gusto kong magigante. Ay, lumayo ka sa akin. May ideya ako. Sabihin mo. Pwede tayong maghintay hanggang wala si Noah sa bahay at kidnapin ang mga magulang niya. Hindi ako naniniwala na pipiliin niya ang pera sa buhay ng mga magulang niya. Tara, pupunta tayo ngayon. Oo, tara. Nanay, tatay, nandito na kami. Ay, Binibini, ikaw siguro ang nobya ni Noah. Kumusta? Ako ang nobya ni Noah, si Camila Reyes. Camila na lang ang itawag ninyo sa akin. Sige, Camila. Pagod ka siguro sa biyahe. Hindi ko inaasahang magugustuhan ng ganito ni nanay at tatay si Camila. Parang tama ang desisyon kong dalhin siya rito. Ikaw sa wakas ay may nagawa kang tama kahit minsan. Camila, para sa hapunan ngayong bisperas ng bagong taon, ano ang gusto mong kainin? Kami ni tatay ni Noah ang bibili. Dr. Sofia, huwag na po kayong mag-abala. Kahit ano pong simple lang ay okay na. Pero ikaw ang unang nobya na dinala ni Noah dito sa bahay. Kapaskuhan ngayon, kaya hindi pwedeng puro simple lang. Mabuti pang alagaan mo ng maayos si Camila. Kapag nawala sa akin ang napakagandang manugang na ito, ako ang kailangan mong harapin. Camila, huwag kang mahiya. Kahit anong gusto mong kainin, ipautos mo lang sa kanya. Oo. Ayos. Tara na. Hindi ko inakala na magugustuhan ka ng ganito ng mga magulang ko. Gusto ko rin talaga ang mga magulang mo. Dia? Kailan mo ako pakakasalan? Huwag mong subukan ang swerte mo. Sumang-ayon ako na maging aking babae ka. Kapag nagsawa ako isang araw, maaari ko lang iwan ka. Huwag kang ganyan. Pinapangako ko sa iyo magiging mabuti ako at hindi ka gagalitin. Nagkataon lang na ang sistema ay hindi pa nagamit ang kaban ng yaman. Habang wala ang mga magulang ko, susubukan ko ito sa Camila. Sa ngayon, wala sa bahay ang mga magulang ko. Gawin natin ang isang bagay na pwede lang gawin sa gabi. Ay di, mahal. Ano ang sinasabi mo sa tanghaling tapat? Bukod pa, masakit pa ang mga binti ko. Okay lang. Mahal, kung makita tayo ng mga magulang mo, baka isipin nila hindi ako disente. Siyempre naman, order Camila, sa lahat ng susunod na galaw, sundin mo ako. Order ipinatutupad. Mahal! Bilis. Hindi na ako makapaghintay. Grabe, ang ganda nito, hindi ba't nakatupad na ang pangarap ko? Bakit mo ako kinagat? Hindi nakatuon si Mahal, ito ang parusa. Ang galing mo sa pang-akit. Kaya dapat kitang gantimpalaan ng maayos. Ma'am.
Kayo siguro ang mga magulang ni Noah. Sino po kayo kung maaari kong itanong? Oh sir, ma'am, kaibigan namin si Noah. Noah ay abala, kaya kami ang pinadala niya para samahan kayong kumain sa magandang restaurant. Imposible yan. Nandito lang si Noah sa loob ng bahay. Ma'am, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Hindi naman siya nagmaneho pa uwi. Paano siya makakauwi? Imposible. Ganito kalaki ang bakuran, makikita agad namin kung may sasakyan. Baka nakapark ang sasakyan ni Noah sa pangunahing parking lot ng estate. Sawa na akong magsayang ng hininga sa kanila. Christopher, bago pa malaman ni Noah, gapusin mo muna sila. Oh, Christopher. Roger, kayong dalawa na naman. Noah, anong ginagawa mo? Oh, teka. Huwag nang magtanong. May mga bagay na hindi ko lang masabi. Noah, ginawa mong bangkarote ang mga Reyes. Kaming dalawa ni Christopher ay itinakwil ng buong industriya. Ngayon, narito kami para magbayaran. Kayo ang may kagagawan niyan. Kung wala kayong ginawang mali, hindi kayo parurusahan ng batas. Noah, iniwan mo kaming magkapatid sa kalye. Dahil naghihirap ako, hindi ka rin magiging maginhawa. Ay naku, sir, ma'am! Paano nangyari ito? Siguro regalo ng sistema, telekinesis. Kung hindi ko talaga ito magagawa. Papatayin kita. Noah. Tumawag sa pulis. Oh. Nandyan po ba ang 911? Noah, hinahawakan mo ang kapatid ko. Papatayin kita. Sige, subukan mo. Sinuntok mo ako ulit, ikaw. Ginagawa ko nga. Roger, ikaw ay inaaresto. Nandito na ang pulis? Tatay, nanay. Hindi ba gagawa ka ng hapunan para sa New Year's Eve? Oo. Camila at ako ay tutulong sa'yo. Sige. Tara na. Ay tama na. Ay nanay, tatay. Ay, nandito na ang pagkain. Marami na, tama na, kain na. Ay tama na. Noah, Noah, at ang tatlo? Kayong tatlo, bakit kayo narito? Lahat sila ay mga kaibigan ko. kumusta sir? Ako ang manliligaw ni Noah. Ruby, nagkasundo tayo sa patas na kompetisyon. Ninakaw mo na naman ang atensyon. Hindi na kailangang magtalo. Sa ngayon ako, ang opisyal na nobya ni Noah. Hindi pwede, huwag kang magsinungaling, eksakto. Hindi ako nag-iimbento. Ako... Kumusta? Ginong at Ginang Carter. Ako ay kaibigan ni Noah. Ang pangalan ko ay Stella. Sigurado ka na hindi ka ang nobya? Hindi. Ako ay isang regular lang na kaibigan. Ay okay. Well, siya ang nobya ko. Ang iba ay mga kaibigan lang. Ako ay isang matuwid at mabuting tao. Gagawa ako ng ganito. Basta't matuwid ka. Sinasabi ko ang ganap na katotohanan, huwag kang magalit. Hindi ka. Oh, ako. Ako. Sige, huwag na tayong maglokohan. Ang pagkain ay lumalamig. Tayo na at kumain. Halika, kain tayo. Ito na ba ang rurok ng buhay ko?